bilang first-timer sa aktibidad. Puring-puri ng political vlogger na si Badong Aratiles ang inisyatibong ito ng Sunshine Philippines Movement na pinangunahan ni Pastor Apollo. Buong akala nito na pang KOJC lang ang programa at gimmick lang para makakuha ng atensyon sa publiko. Aminado siyang nagkamali siya sa iniisip, gayong malaki na pala ang naging kontribusyon nito sa pangalagas ng kalikasan at pagsuporta na maibalik ang sigla ng kapaligiran. Sustained, no? Talagang totohanan, hindi to para sa gimmick lang. Kasi maraming pwede na natin consider siguro politiko si Pastor Kibuloy dahil tumatakbo siya, no? Marami kasing politiko, gimmick lang yung pagtulong, gimmick lang yung program. Picture lang. Pero ito talaga, umakyat ng bundok, nagtatanim talaga, no? Kung weekly to, magandang programa talaga, no? Kasi kung titignan mo, napakasimple, tumutugon sa problema talaga. Kaya palang tugunan ng mga simpleng trabaho. Tunay, hindi yung tokis. Yun yung pagkakaiba siguro ni Pastor Kibuloy sa mga traditional politician. Namangha rin sila sa butihing pastor na bagamat hindi maganda ang kinalalagyan nito mula sa kamay ng mga otoridad, mararamdaman pa rin nila ang puso ni Pastor Apollo para sa bayan. Nagtataka nga ako kasi kumbaga yung dating sa atin dahil katatapos lang ng issue niya ng KOJC, nilusob ng di ba, PNP. Akala ko kaaway yung tingin ng PNP kay Pastor. Pero may PNP rito di ba? Hindi pala, no? Tapos yung mga government officials narito rin. So, sa baba pala, iba yung tingin ng national, yung pinipresent si Pastor na parang kontrabida dito sa Pilipinas. Pagdating pala sa local, mga kaya niya palang tumatagos yung program. Kasi siguro nakita nila tree planting to. Anong masama sa tree planting, di ba? Makisama tayo. Mahirap pala ang kalagayan ng isang tao ay kaya rin po pala mag-inspired sa atin. Hindi din yan po siya basta nag-inspired, kundi gumagawa po siya sa pamamagitan po ng kanilang mga kasamahan through dito nga po sa Isiminay at ang KOGC. Mga kababayan, hindi po ito ginagawa ni Pastor dahil lang sa kanilang grupo, kundi lahat po tayo, ano man ang kulay ng reliyon mo, saan ka man nakakaanib na grupo, ay kasangkot po tayo, kasama po tayo rito sa inisyatibang ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga kababayan, despite sa kanyang kaligayan ngayon, nagagawa niya po ito. How much more tayo po na may mga nandito pong malaya po tayo ngayon na nakakagalaw. Ano pa ba ang ating dapat gawin? Kundi makiisa sa mga ganitong gawain dahil napakaganda pong inspirasyon. To Pastor Apollo Kibuloy, sana po huwag kayong magsawa, Pastor. Dahil napakaganda po nitong inyong ginagawa. Ako po ay buhay na saksi. Doon po sa Glory Mountain sa Davao, nakita ko po. At talagang nakakita ako ng mayroon palang ganito, paraiso sa Pilipinas. Which is, malamang Pastor, yun siguro ang gusto nyo rin mangyari maganap sa buong Pilipinas. Yung experience natin dito, malamig yung lugar, kasi dahil sa mga puno. So, inimagine ko, nung kung walang mga punong ito, ano kaya ang pakiramdam natin dito at ano mangyayari? So, ganun kalaki yung may tutulong ng pagtatanim ng mga puno. At ako nag-inspired na ako kay Pastor dahil sabi ko, naging advocacy ako na rin to, na ito yung impluensya ni Pastor na gusto niyang mangyari sa buong Pilipinas. Kaya dapat itong gawin natin ito sa lahat ng dako ng Pilipinas. Kaya pasalamatan po natin si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang napakagandang advocacy na to na talaga nakakatulong sa kalikasan. Sa kalaman ng lahat, hindi lang ito ang first time nating nagkaroon ng tree planting dito sa Arayat. 4 na beses na po tayo nag-tree planting dito, kaya kilala na nila si Pastor, kaya tuwang-tuwa sila na alam nila na ito'y ginawa ni Pastor hindi dahil tumakbo siya bilang senador, siya ay ginawa ni Pastor ito dahil noon pa man advokasya na ng ating buting Pastor. Tunay ngang kasi baka mawala Wala kasing to Ito reaction ko lang doon sa sinasabi. Tapatan, Luis Tro versus Marcoleta. Correct. Ang tanong pa ron, sino ang mga ngamote? Ang sagot ko po, tiyak na tiyak ang mga ngamote si Luis Tro.
Kasi si Luistro po, mahusay magkodigo. Lahat po ng mga tanong niya, tignan niyo po, lahat po ng kanyang nagmamarunong, aral na aral. Hindi po uubra na pag sa impeachment court ay mangungodigo ka. Mabilis po kayo na kailangan yung batuhan nyo dyan. Dahil kung sino-sino po, pwede na po ngayong sumagot, no? Hindi nyo na po madidiktahan na patatahimikin yung isang panig. Yung bagal na magsalita ni Luistro, durog-durog yan. Pag may magaling na mga senador na babara sa kanya, no? Ang senador po ang hari ngayon. Dudurugin po yung Luistro nyo. Hindi lang po makaporma rito dahil kontrolado nila . Alam niyo yun, yung mukha siyang magaling kasi kontrolado niya, walang pwedeng kumontra sa kanya pag nasa kanya yung floor. Pero pag panahon po ng impeachment trial yan, lahat ng mga ibabato ni Luis, at hindi po siya pwedeng mag-speech dyan. No? Hindi pwede yung mga ginagawa nilang speech at nagbabasa ng kodigo. Mga ngamote ka talaga niyan. Mga ngamote ka. Yan ang sinasabi natin kay Luistro, no? Hindi ka obra. Malayong-malayo ka kay Joker Arroyo kung ikaw ang magiging pangunahin. Kasi wala akong naririnig na abogado, malibang kay Luistro . At durug-durug ka kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, nakita na natin yan, no? Kung paano niya tinumba. The mighty, the mighty ABS-CBN. Halos si Marcoleta nag-expose dyan sa lahat . Sa lahat ng mga katiwalian ng ABS-CBN, si Marcoleta yung lahat . Diyan naman sumikat si Marcoleta. Ewan ko nga kung bakit hindi tumuloy yan ng pagiging senador nung baka nanalo na yan. Kaya okay yan. Yari ka. Expose ka niyan. Hindi po uubra dyan yung mga kontrolado mo, yung may mga kakampi ka. Tignan natin kung paano na protektahan yan. Kayang-kaya pong barahin ng Marcoleta yan. Kaya lang, paano mo mababara? Kontrolado nga. Tignan nyo ang sinabi ni Marcoleta. Hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Kapag inilalaban natin ang katwiran, kapag sinasabihan natin sila ng kung ano ang tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. Ibig sabihin, siya po nakakaalam dahil abogado siyang magaling. Pagsasabihan niya yung mga kasama niya sa Quadcom o kaya dito sa ibang committee, siya pa po ang napapasama. Pinagtutulungan siya. Pag ako nagsasalita, guguluhin nila ako. Pagtutulong-tulungan nila ako. O yan po, hindi mo na kayang, marami ka kasing kakampi, Beatrix . Gerber, hindi mo na kaya yan ng one-on-one kayo. Pabilisan ng pag-iisip yan, hindi pwede yung mga matulain mo. Pati nga yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganoon po ang mga taong yan. Kita nyo na? Hindi nakakalimutan. Hindi nakakalimutan ni Marcoleta yung hopya. Yung pa isa, pinagpapatayan pa ng mic. Pwede ba yan na taktikan nyo ngayon sa impeachment court? Hindi ubra yan. Ay syempre po, meron po silang mga katulong. Marami pong abogado yan. Maniwala po kayo, napakarami pong abogado niyan. Lahat po ng who's who, no? Yung pinakamagagaling na abogado po sa Pilipinas ay makikita nyo po riyan. Pag panahon po ng impeachment, nako, talagang patalasan, pagalingan. Naalala ko dyan yung yung mga dating justice ng Supreme Court, ang mga abogado ni ERAP . Yan si Estelito Mendoza, hindi naman Justice Secretary, ay parang nakalimutan ko kung anong papel niya. Si Cuevas, dating chief. Naku, napakahusay ni Cuevas. Sanay na sanay sila . Tignan mo yung kung anong sinasabi nun. Punta naman yung mga abogado. Ang dami pong lawyer dyan. Naku,
Napakasarap po. Pag natuloy po yung impeachment na yan, naku, si Badong po siya, yung ngiti ni Badong, durug-durug. Grabe po ang ano natin dyan. Masisihan po talaga tayo. Mga Chief Justice po, abogado ng mga Mendoza, Cuevas, Davide, puta, malulupit yan. Tapos si Luis Tro, Diyos ko, mangungodigo ka. Kawawa ka lang dyan. Kung yung kontrolado mo na nga, tignan nyo kontrolado niya na nga yan eh. Marami pa siyang kakampi, nangungodigo pa eh. Paano pa pagkaharap mo sila Cuevas? Sila na nakakaawa kayo.